Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga katiits mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy Treasure Day mga katiits. Ngayon mga katiits, ate pong tulungan po ang isang katiits po natin na ito'y nagpapadala po ng isang picture po upang tulungan siyang idikod kung saan pwedeng ang item nito ay naroon. Ito po yung kanyang pinadalang picture ay isang medyo may kalakihang bato na ito'y mayroong hiwa sa tagiliran at talagang man-made cutted to mga katiits. So ito po ay isang bato mga katiits na possible na isang marker ito mga katiits dahil napakaganda ng bato nito mga katiits at bihira lang ito mga katiits na ito'y nagkaroon po ng talagang yung kanyang hugis lang, kanyang pagkahiwa ay talagang man-made cutted mga katiits. So ito po mga katiits yung mga gustong tumulong mga katiits sa pag-comment, comment lang po ko sa below sa comment section ko mga katiits. Tulungan po natin ang isang katiits po natin na nagpapadala po ng picture upang idikod ng itong bato nito na kanyang nakita sa kanilang lugar mga katiits. Ito ay mga katiits somewhere in Visayas mga katiits. Isa nating katiits na taga Visayas mga katiits. So ito po yung kanyang picture, isang cottage stone mga katiits na marker na ito'y nakita niya sa kanilang lugar. At itong lugar nito mga katiits ay isang pataniman mga katiits sa mga isang maisanto mga katiits. So nagtataka siya mga katiits kasi ayon sa kanya itong batong nito ay nag-iisa lamang doon sa area mga katiits kung saan doon nga yung kanilang maisan mga katiits. So ito'y sabi niya naglakas loob siyang ipadala yung picture sa atin at baka kung nagbabaka sakali siya na baka itong bato nito ay isang marker. So ito yung kanyang hugis. Medyo yung kanyang pagkakatid na bato ay medyo patulis ko. So para siyang tingnan natin para siyang ulo ng bayawak mga katiits. At ito pointing na nakapoint po sa baba mga katiits. Yung kanyang medyo naka-point po sa may bandang south mga katiits yung kanyang May napapansin ko dito mga katiits at mayroon siyang parang hukay sa gilid ng bato nito mga katiits. Possibly itong area nito mga katiits ay mayroong treasure hunter na nag-try na i-locate ang item nito mga katiits kasi nga yung bandang kaliwa niya parang mayroon siyang hukay o butas na aking napapansin. So yan ay aking binilugan sa area na yan at mukhang may butas o may hukay siya mga katiits. So ito yung mga katiits mukhang sa tingin ko ang itong bato nito mga katiits pwedeng ang item nito mga katiits ay pwedeng nasa under the rock mga katiits. So kasi madalas mga katiits ang mga ganitong bato na hindi ganong kalakihan marami tayong na mga nakakuha na ang item ay mismo sa ilalim ng bato ang doon nila nakita. So tingnan natin sa apat na anggulo mga katiits. I-trace natin angle by angle
Okay, unahin po natin yung bandang west, yung area. So, sa tingin ko sa bandang west area mga katids, kasi butas na siya. So, mayroon siyang hukay. At mukhang ayon sa kanya, may hukay na medyo napakalalim na mga katids. Then, try po natin yung opposite side niya sa east mga katids. Yung kanyang east side mga katids, pwede kayong mag tisdig dyan ng 1 meter. 1 meter ang layo sa kanyang kinalalagyan. 1 meter or 2 to 3 meters katiits. So, ganun din mga katiits, yung kanyang south area, pwede nyo rin i-check para makita po yung ito bali tatlong anggulo na lang mga katiits yung ating titingnan dito kasi nga yung isang tagiliran niya ay mayroong butas na, so pwedeng nagkaroon po ito ng mayroon na siguro itong dumaan na treasure hunter kasi nga mayroon na siyang butas mga katiits. So ang next yung move mga katiits ay itong bandang south. Try to test dig ng 1 to 3 meters mga katiits. So yun yung gagawin nyo. So from east, magtistig po kayo ng 1 to 3 meters. Then yung south, magtistig po kayo dyan ng 1 to 2 meters din sa south area mga katiits. So yun yung gawin nyo muna mga katiits kapag wala kayong treasure hunting equipment. So kung mayroon naman kayong treasure hunting equipment like metal detector or scanner locator, i-check nyo po mga katiits yung mismong bato, paki-detect. I-detect nyo po mismong katawan ng bato. Baka ay nasa ilalim lang yung items o nasa under the rock yung item. Then, kung mayroon kayong scanner locator, ganun din. I-scan nyo yung bato mismo, yung katawan ng bato. At i-detect nyo kung may metal detector mga katiits. Ang pangatlo kong assessment mga katiits, yung tulong, okay, obserbahan mo nyo mga katiits kasi nga baka mayroon pang mga counter sign, may mga bato pa ito sa kanyang mga di ganong kalayuan sa kinalalagyan nitong bato. So, ito yung mga katiits, kung wala naman kayong nakitang bato na pwede magiging counter sign ng itong bato nito, ay hindi na lalayo po yung items. So, nandyan lang po sa kanyang paligid yung items, katiits. Ito yung unahin niya po yung medyo ano siya, yung pointing nguso niya, yung pinaka head niya ay nasa bandang east, in between west and south mga katiits, yung kanyang pointing ng ulo ng parang isang bayawak. Ito mga katiits, mukhang bayawak siya na pababa yung kanyang tingin mga katiits. So, mga katiits ay harinawa ay ating tulungan at harinawa ay ating makuha yung items at matumbok po natin yung items kung saan ito possible na nakalagay mga katiits. So, kung mga didikod lang mga katiits ang ating babasihan, ay hindi gaano talaga mga katiits na pwedeng 100% na malukit yung items mga katiits kasi nga kapag wala tayong gamit, wala tayong treasure hunting equipment na pwede nating gamitin for quick detection o for quick location ng item,
ay mahirap po talaga mga katiits. So, nandiyan po, medyo talagang tiyagaan po natin mga katiits na magtisdig tayo ng tiyaga sa magka-apat na anggelo o ito ng mga katiits, yung tatlo na lang ang gagawin nyo po kasi nga yung bandang west ay mukhang may butas na siya, mayroon na siyang hukay na mukhang hindi natuloy mga katiits. So, ang gagawin nyo na lang, yung bandang east mga katiits, pwede kayo magtistig ng 1 meter to 1.5 meters ang lalim, ang deep, as well as the north area mga katiits, so 1 to 2 meters, pwede kayo magtistig ng 1 meter o 1.5 meters deep ang lalim. Ganon din po yung sa bandang south area mga katiits. So, yun yung inyo munang gagawin kung wala tayong metal detector, wala tayong scanner locator mga katiits. So, yun yung po munang pinaka-assessment ko. At kung mayroon mo kayong detector, mayroon kayong scanner locator, the best po yung mga katiits kasi is quick location yan mga katiits. At kung mayroon man talagang items yan ay madetect ng metal detector yan or scanner locator mga katiits. So mga katiits, sana po ay nakatulong pa ko sa pagdikod ng iyong pinadalang picture sa isang marking stone na nakita nyo sa inyong lugar mga katiits. So, thank you so much mga katiits. Yung mga kung bago pa lang kayong mga katiits sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas dito po sa aking channel na Al Yamasita mga katiits. Muli, maraming salamat po mga katiits. God bless us always.